Nang malaman ko na dito ko ma-assign, nabasa ko, Quasi Parish of Our Lady of La Salette, ang unang reaksyon ko, saan to? Totoo. 14 years na akong pari Zen sa diocese ng Malolos na ito. Hindi ko narinig yung Quasi Parish of Our Lady of La Salette. Ang ginawa ko, pinuntahan ko. Nakita ko, hindi ko talaga makikilala. Walang simbahan eh. Walang kumbento eh. Kapilya lang. Nakita nyo ba yon? Natatandaan nyo? Kapilya. Wala pang bintana. Wala pang pintuan. So naisip ko, saan ako titira? At papaano kami magmimisa? Wala kahit isang gamit pang misa. Walang-wala. Kaya, papauwi ako ng Malolos, doon ako naka-assign sa katedral. Iniisip ko, ano ba yun? Paano gagawin ko? Hirap akong magsulisit. Hindi ako sanay nang nangihingi. Pandemic pa. May misa ako noon. 2. Yung unang misa ko, sabi ko, during consecration, na alam kong bumababa ang Espiritu ng Panginoon. Kaya during consecration, be silent. Ang sabi ko sa Kanya doon sa isip ko, Lord, pagod na ako sa kaiisip eh. Ikaw na lang ang bahala sa akin. Huwag mo kong pababayaan. After a while, nagbigay ako ng komunyon. Alam po ninyo yung dalaman namin na Santissimo, marami yan eh. Ang isa sa pinakamahirap, yung tansyahin yung tao. Napakadalang na mangyari na sakto yung Santissimo. Nagbigay ako ng komunyon. Unang misa ko noon. Maraming tao. Sakto. Hindi ko masyadong pinansin. Naisip ko, tsamba. Ikalawang misa ko nung araw na yon, mas maraming tao. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto uli. Doon na tumulo ang luha ko. Kasi yun ang sagot ng Diyos sa panalangin ko na wag mo kong pababayaan. Sumagot siya sa pamamagitan ng mga karanasang iyong nagsasabi sa akin, Father Fidel, do not be afraid because my grace will be enough for you. Sakto ang grasyang ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, kung bakit ako naging emosyonal last week, again, ang konteksto, yung last week na misa, tayo magkakasama, 2nd anniversary ng unang misa ng linggo. Dito na tayo sa simbahan na ito. Nagmisa ako ng 4 p.m. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto. Nung ganitong misa, sa lahat ng nandyan, nung nakaraang linggo sa labas, madilim nun. Sabi ko sa lay minister, doon ako magbibigay ng komunyon. Napakahirap niyong bilangin yung tao dyan. Madilim. Hindi ko alam kung nandito yung huling nangumunyon sa akin. Kasi nagtaka siya sigurado. Hindi ko maibigay yung Santissimo sa kanya kasi huli na lang. Isa na lang. Wala akong hinati. Isa na lang. At nakita ko, isa na lang siya. Paano hindi ka kikilabutan? Paano hindi ka maiiyak? 2 taon ko ng pagmimisa dito ng araw ng linggo na may simbahan na tayo at patapos na rin yung kumbento. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung 2 niyang naging sagot noon na hindi niya ako pababayaan, na para bang sinasabi ng Panginoon, Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, na 2 taong anibersaryo ng unang misa mo ng araw ng linggo sa parokyang ito na wala pang simbahan at kumbento, gusto ko lang ipaalala sa iyo yung naging sagot ko na hindi kita pababayaan. Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, sa huling 2 misa mo, gusto kong ipaalala sa iyo, tinupad ko yung pangako ko. Kung kayo na may sa simbahan, lalo na ako. Kasi alam ko sa isip ko, yung pinagdaanan natin para mabawi ito. Walang solicitation, walang raffle, wala tayong nilapitang politiko. Kung meron man nagbigay ng politiko, kusa. Hindi tayo humingi. Pandemic, sa loob ng 1 taon at 2 buwan, naitayo na, aircon pa.
Mga kapatid, anuman ang problema mo ngayon, pinagdarasal kita, sana ma-encourage ka ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng mga taong mahalaga sa iyo kasi kailangan mo na ma-encourage ka. Kailangan mo ng hangin, ng oxygen sa espiritu mo para hindi ka mag-give up. Kaya lang, kung hindi mo makuha sa kanila, for some reasons, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi may option pa. In fact, yung number 1 option, baka hindi mo pa nakikita. Come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest. Ano sabi niya? Gayahin mo si David. Sa 1 Samuel 30 verse 6, walang magbigay ng encouragement sa kanya. Ano ang sabi sa verse na yon? David encouraged himself in the Lord. Siya mismo ang nagpalakas ng loob niya. Inisip niya ang pangako at kadakilaan ng Diyos sa kanya. Yun ang nagpalakas ng loob niya. Kapatid, yung simbahan na ito, templo ng Diyos. Pero may mas mahalagang templo ang Diyos. Ikaw, templo ka ng Espiritu Santo. Kung ginawa ng Diyos ang lahat ng makakaya niya para mabuo agad ang templong ito, ikaw pa kaya na templo niya na napakahalaga para sa Kanya? Kaya sana kapatid, encourage yourself in the Lord. Hindi mo maririnig ang sermon na ito ngayon kung hindi siya nangangako sa iyo. Tulad ni Abraham, panghawakan mo yung pangako niyang binibitawan ngayon. Hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Yan ang iyong panghawakan. And just like me, wait for that perfect time na bigla mo na lang tatawanan yung mga problema sa nakaraan. Na bigla mo na lang maiisip na ipapaalala sa iyo ng Diyos. Tumumpad ako sa pangako ko. Hindi kita pinabayaan.